Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa brand new episode ng ating vlog. Ngayon po ay sobrang makulimlim ang panahon. Wala ng araw pero wala ng ulan pero hindi pa sumisikat ang araw. Pero mas maganda to, mas gusto natin to mahangin at hindi mainit. Yung bang naglalagkit yung ating katawan. Pero eto na nga, eto matindi po yung sinabi ni Paulo Pulong Duterte. Tungkol po sa mga congressman. Ito raw ay mga bayad. Kasi natatanong yung Quadcom, hearing na yan. Malupit yung sinabi ni Paulo Duterte. Ito, pakinggan po. Panoorin niyo po maigi. At pakinggan niyo yung sinasabi ni Pulong Duterte. Sir, the President has signified his intention before to attend sa Quadcom. Ikaw bilang pangalan niyang anak, bibigyan niyo po ng payo sa Presidente. Sa mga hanggang sana, ayaw niya. Sa Congress? Oo, ayaw niya. So, you didn't encourage him not to join, ay not to go? Ay, hindi naman. Bakit naman? Sabi, you did not encourage not to go. Parang maintriga yung tanong, ano? Parang pinapalabas niya o parang hinuhuli niya si Pulong, no? Hindi niyo ba pinipigilan na pumunta? Ganun yung gusto niyang tanungin eh, no? Ganun yung gusto niyang malaman. Kasi nga hindi nakarating si dating Pangulong Duterte sa hearing sa Quadcom. Ang iniisip nito ng media, may intrigador din to eh. Parang humahanap ng content ito eh, yung malaking balita. Baka maka-fishing siya. Fishing expedition din ang ginagawa nito. Parang sinasabi niya, pinigilan nyo ba? Kaya hindi umattend si dating Pangulong Duterte? Ewan ko sa mga kapatid ko pero hindi namin napag-usapan na ano ko siya na huwag pumunta. Sinabi ko pa nga, samahan ko siya at ayaw niya. Bakit okay lang sa inyo kapag sa Quadcom? Bakit naman hindi? Bakit naman hindi? Talagang maintriga yung tanong eh, no? Parang alam nyo kasi, ganito yung mga media eh. Nanguhuli rin yan eh. Kung ang tatanungin mo si Abalos, madali mahuli yan. Mga palpak yung mga sinasabi niya ni madaling madulas, no? Pag mga matatalinong kagaya ng mga Duterte, hindi mo kakayanin yan. Hindi ka makaka-fishing diyan. Ganyan ang ginagawa ng media, ng intrigador eh. Ito po yung News 5 everywhere. Ano mo masama ang pumunta siya doon? Sir, ano reaction nila ng Quadcom na patuloy na inimbestigahan yung supposed drug war? Eto, panoorin yung mabuti. At pakinggan nyo yung sasabihin ni Pulong. Pakinggan nyo. Reward system sa tatay niyo po. Gusto niyo malaman kung magkano sila per hearing? Gusto nyo ba malaman kung magkano sila per hearing? Meron ba kayong idea kung magkano ang natatanggap ng mga buhayang ito? Kahit tamba per hearing. I-comment nyo nga kung meron kayong idea. Malakihan ba talaga? Mayroon kayang milyon? 1 milyon per hearing? Or 500,000? Or 200,000? Ano po sa palagay nyo? Magkano sila per hearing? Malinaw yung sinabi ni Pulong Gusto nyo malaman? Ito. Tuloy natin. Magkano ba? Joke lang yun. Wag na raw, joke lang yun. Pero joke ba talaga yun? Ito kasi nasa isip na natin to eh. Diba? Itong mga congressman na to, alam natin eh, na may natatanggap sila eh. Nakitang-kita natin sa mga magagarang sasakyan nila eh. Mga bulletproof pa nga eh. At yung mga mamahaling gamit nila sa katawan eh. Kitang-kita natin eh. Pero sinasabi niya ngayon, hindi, wag na, joke lang yan. Pero hindi yan joke, no? Isang konfirmasyon yan. Na taga-congress yan si Pulong eh. Alam natin na hindi yan joke. Ito yung maganda.
Yung meron tayong narinig dati kay dating Pangulong Duterte. Ang sabi ni Pangulong Duterte, yung mga congressman yan yung Congress, pinakabulok na institusyon sa gobyerno dito sa Pilipinas. At sila, sabi ni Duterte, sabi niya, mga busog sila. Mga busog talaga ang mga congressman ngayon. Ngayong panahon ng Marcos administration. Sir, tsaka lahat ng hearing yan, from Senate to Yes. sa House, lahat. Bayad yan. Ay, bayad. Senate. Lahat bayad yan. Ay, bayad. Diba? Kasi parang binigyan niya ng diin eh. Yung kaninang sinabi niya, no? Gusto niyo malaman per hearing? Pati sa Senado, bayad yan. Isa lang naman alam natin, bayad yan eh. Diba? Yung senadora doon. Alam natin kasi may handler yung mga yan. Siya. At meron siyang boss, no? Na sumusunod lang siya eh. Sa utos ng handler niya. Siyempre wala naman libre dito. Lahat yan may bayad. directed sir sa Duterte. Ano masabi sa ganitong sitwasyon ngayon, sir? Parang balangin kayo ngayon, sir. Siguro yun yung definition ng trabaho nila. To investigate the Dutertes. Yan siguro na ang mandato sa kanila. Okay lang. Okay lang. So, ayun. Isang maikling video lang po ito. Pero, si Pulong po ay nag-undergo ng wait lang. Nag-undergo po siya ng hair follicle test o drug test. Dito po yan sa Quezon City. So, ganyan po ang pag hair follicle. Medyo matagal pala ang proseso dyan. Kumbaga, dahil po sa sinabi ni VP Sara, hinamon lahat ng kongresista, di ba? Lahat. At lalo na yung mga young guns. Tinatawag ko pa nakaraan niya young guns. Young guns pala ang tawag ng mga Duterte supporter. So, kumasan na po si Representative Pulong Duterte dito sa hamon ng kanyang kapatid na si VP Inday. So, isang magandang halimbawa ito, nagpauna na siya. At alam natin yung kalaban niya si Migs Nograles sa Davao. Kalaban niya sa pagka-kongresista. At ngayon ay kongresista pa rin pero party list. Ngayon tumatakbo si Migs na si representative talaga sa Davao. Kaya nagpa-hair follicle test din si Migs. So, dapat kumasa lahat. Lalo na yung yung isang anak ng ating pangulo. 'Di ba nabalita 'yan? Sandro Marcos. Nabanggit yan ni Cathy Binag. Congressman yan. Di ba? Napakaganda ng hamon. Sinasabihan nyo, baliw si VP Sara. Para mapatunayan yan, kailangan ng test. No? Sige, magpapatest ako. Psychiatric test. Magpatest din kayo. Drug test. Yan ang hamon. Anong sagot ng mga young guns? Hindi kakasayan. Lalo na yung anak ni BBM na isa, na congressman. Hindi lalo kakasayan. Nasabi na, nabanggit na ni Cathy Binag eh. So, dito po, ito yung gusto talaga natin na may nagko-confirm na nabanggit na rin ni Vice President Sara Duterte na sinabi niya, hindi ko kailangan ng pera sa press con. Nasabi niya yan. Hindi ko kailangan ng pera at yung mga pangarap ko sa buhay hindi mabibili ng pera. Kahit mayroon akong 500 billion, hindi ako makakabili ng pangarap ko. Ano bang pangarap yan? Hindi niya sinabi. Pero ano nasa isip natin? May idea ba kayo kung ano yan? Sa akin po, legacy. Legacy sa kanyang political career. Yung legacy kasi na yan, kung ikaw ay sakaling pumanaw na, matanda ka na, tapos namatay ka na, pumanaw ka na,
yung mariremember ka ng tao, no? Na ikaw ay napakarami mong magagandang ginawa nung ikaw ay nanunungkulan sa gobyerno. Ikaw ay walang bahid ng korupsyon. Yun eh. Yun yung hindi mabibili. Kahit meron ka pang 500 billion, sabi niya. At sabi niya, saka siya, hindi niya kailangan ng pera. Pinararating niya lang sa mga, lalo na sa mga congressman, sa mga crocodile dyan. Pinararating lang niya, pinatatamaan niya na hindi ako mukhang pera kagaya nyo. Yun yung meaning nun. So, yan ang maganda, no? At meron pa tayong, wait lang meron akong nabasa, sandali. Wala pala yung cellphone ko. Wait lang Meron tayong nabasang post. Kasi wala tayong idea kung magkano ba sila per hearing. Yung mga yung mga tambaloslos sa Kongreso. So, may nabasa tayong post. Galing po kay Jay Sonsa. Hanapin ko lang. Eto po, eto. Ayan. Hindi nyo kita. Post po ito ni Jay Sonsa. Ipa-plus na lang natin sa screen. September 22. Punyetang tanong ng congressman na pinapasahod mo ng 300k plus, ito yung matindi, plus legislative allowance na 500k kada buwan. Yung legislative allowance, ito po yung hearing. Yung nagsasagawa sila ng legislation. Yan po yung mga hearing. 500k kada buwan. So, yan siguro yung napipik na nababalitaan ni Jason sa mga source niya. Alam nyo, ang mga media, may mga source po yan. Halimbawa, presinto, mga police station, may mga nagsasabi sa kanila sa mga media para magkaroon sila ng content. Tapos meron din sila mga source sa Kamara, sa Senado, sa Malacanang para magkaroon sila ng balita. Halimbawa na lang sa police station, meron kami operasyon, may bypass operation kami, balitaan na lang kita mamaya. Nakahuli na kami, pupunta ngayon yung media, ibabalita nila mga drug related case. So may content na sila, sabay abot yan sa kung hepe man yung kausap niya, sabay abot. So ganyan po yung iba na media. May mga source, no? Si Jay Sonsa, lagi po yung dati po yung media. At kahit wala na siya ngayon, alam natin may source yan. So ito yung idea niya, or nagbigay siguro na source sa kanya is 500 kada buwan. 500k kada buwan. Ilang hearing ba ang Quadcom sa isang buwan? 3, 4? So i-divide nyo na lang yan. Kung 4, 125 per hearing. 125k per hearing. Maliit yan, di ba? Talagang ang malakihan dyan, yung mga project, no? Kapag ikaw masigasig, kumbaga himod tumbong ka sa speaker, talagang bubuhusan ka ng project. Doon naman million yan na pwedeng ito po ay pork barrel na tinatawag. Parang parang flood control project. Kung ikaw ay masigasig kang gumagawa ng demolition job sa mga Duterte, baka hindi lang isang flood control project ang makakuha mo, di ba? Tapos wala namang flood control. Yun dati kay Gloria nangyari din yung fertilizer scam naman. Fertilizer scam, nakatanggap mga congressman ng pondo para sa fertilizer. Mga nandito sa Maynila, wala namang farm, wala namang taniman dito. Pero meron silang fertilizer fund. So, yun po yung mga
pork barrel na mga project na wala naman. So malinaw po itong sinabi ni Mr. Jason sa na meron talaga per hearing. Tama din. May nagko-confirm eh. May ibang balita tayong nakikita, nababasa. So, syempre, hindi sasabihin ni Pulong yan. Pero alam natin, 'di ba? Nasa isip na natin 'yan. Alam natin na bayad itong mga 'to. Hindi po pwedeng uutos-utusan mo lang ng libre. So, dito po sa merong coach ang SMNI, eto. May picture ng ating Vice President, si VP Sara. So, babasahin natin. Ito yung nakasulat. Hindi tayo uusad kung puro korupsyon. Kung puro korupsyon, ang gobyerno mo, Marcos Jr., hindi tayo uusad. Politika at pang-aatake ang gagawin ng gobyerno. Kung puro pang-aatake lang, hindi talaga tayo uusad. Ang ginagawa ng gobyerno, they silence people talk about the truth. Yan, ginugurgur nila yung mga nagkikritiko sa kanila na nagsasabi ng totoo. Ang dami na. Pastor Kibuloy, si Roque, number 1 kritiko rin yan. Hindi na makalantad dahil hinaharas na nila, ginigipit nila. The harsh truth. Yan ang ginagawa ng gobyerno. I am nothing of unstable, unbecoming, unsound mind. I'm just unforgiving, unyielding, and unbound. Hindi ako luluhod sa inyo o yuyukop sa inyo. Hindi rin ako magpapabayad dahil hindi ako tumatanggap ng suhol. Hindi ako mukhang pera. Ayan ang sinasabi sa inyo ni VP Sara. So, yung mga sinabi niyang puro korupsyon, puro pag-aatake, ito yung hindi nagkakaiba. Ito yung administrasyon ni dating Noynoy Aquino. Hindi sila nagkakaiba. Puro atake lang din ang ginawa nung Noynoy administration. Atake naman kay Binay at kay Duterte. Itong Marcos administration, ganun din eh. Mas okay pa nga kay Noynoy. At least si Noynoy may project na flagpole. Yung flagpole na 8 billion ang halaga. At pinagtatanggol pa, napakatibay daw ng pundasyon yan. At may mga brilyante yan sa 8 billion eh. Flagpole. Mabuti pa nga kay Noynoy eh. May project kahit 3 inidoro, no? Yung walang partisyon. Kesa kay Marcos wala eh. Wala kang makita eh. Yung 3 inidoro ni Noynoy, 235 million yun eh. Hindi ko makakalimutan yun. At least may nakikita tayo eh. Dito, wala tayong nakikita, lalo na kay Tamba na mga proyekto eh. So, ito po ang ginagawa ng gobyernong ito. Okay, magkita-kita po tayo next episode. Bye-bye.